Aspekto ng pandiwa. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa aspekto ng pandiwa. Pero bago tayo tumuloy doon, bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay tinatawag na verb sa Ingles. Narito ang ilang mga halimbawa. Nagbabasa, nagwawalis, naglalaba, nagsisipilyo, at umiinom. Ngayon, dumako na tayo sa ating pinakaaralin. Ang unang aspekto ng pandiwa ay ang pangnagdaan o aspektong perpektibo. Ang aspektong pangnagdaan ng pandiwa ay kilos o galaw na nangyari o naganap na. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Naglakad, naglaba, tumakbo, nagsulat, nagbasa, lumangoy, naligo, nagsipilyo, nagwalis at nagbihis. Ang sumunod naman na aspektong pandiwa ay tinatawag na pangkasalukuyan o aspektong imperpektibo. Ang aspektong pangkasalukuyan ng pandiwa ay kilos o galaw na nangyayari o nagaganap. Ang mga halimbawa nito ay naglalaba, nagsusulat, naliligo, sumasayaw, tumatakbo, kumakanta, naglalakad, nagwawalis, lumalangoy at naglalaro. At ang huling aspekto ng pandiwa ay ang aspektong kontemplatibo o panghinaharap. Ang aspektong panghinaharap ng pandiwa ay kilos o galaw na hindi pa nangyayari o nagaganap. Lalakad, sasayaw, kakanta, maglalaro, maliligo, magwawalis, magsisipilyo, magbabasa, lalangoy, at maglalaba ay ilan sa mga halimbawa nito. Narito ang ilan sa mga pandiwa na nasa aspektong pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap.